Pang Chow. May napakalaking magandang balita, may isang babaeng nagngangalang Liu Shishi, pumunta sa ating marriage agency, at sa unang tingin, ikaw agad ang napili niya. Ngayon nasa Zil Cafe siya, naghihintay, pumunta ka na. Traffic sa daan, dagdag pa ang pagbabago ng address, kaya ang ganda niya. Umupo ka. Parang galing ka sa marathon. Pasensya na, ako, unang beses ko sa blind date, naka-e-bike pa ako. Ako rin, unang beses ko sa blind date, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sa tingin mo, kaya ko ba, Sige na. Sige, kunin na natin ang ating sertipiko, Shishi. Jolene. Ang aga mo. Gusto kong ipakilala. Pang Chow. Jolene. Pang Chow. Pang Chow, ikaw, gusto mo ba ako? Jolene, gusto kita. Pang Chow. Mga estudyante lang tayo sa high school. Paano tayo magmamahalan? Sabi ko, Shishi, yung sinabi mong makikipag-date ka, hindi ba siya iyon? Kayong dalawa. Kilala. Hindi lang basta kilala. Siya ay kaklase ko noong high school. Noong nag-aaral kami, palpak siya, hindi lang siya pabigat sa klase. Palagi pa siyang walang ginagawa, gumagawa ng mga maliliit na nakawan. Jolene, ano bang pinagsasabi mo? Kailan ko ginawa yan? Nagnanakaw siya ng maliliit na bagay. Anong nangyari? Nahuli ko siya. Nagagalit siya dahil nahiya. Sa tingin ko, hindi siya mukhang ganun. Shishi. Kakakilala niyo pa lang, di ba? Ako, kilala ko siya ng buo. 10 taon na. Hindi ko dapat inimbita si Jolene ngayon. Sinasabi ko sa'yo, ang taong yan ay walang kwenta. Hindi mabuting tao. Pasensya na. Paano kung magdagdag muna tayo sa WeChat? Tapos mag-set tayo ng oras sa ibang araw. Sige. Shishi. Nag-i-add ka ng ganitong klaseng tao sa WeChat, anong ginagawa mo? Ang taong ganito, huwag mo na siyang makita ulit. Bakit mo pa siya kailangan sa WeChat? Pang Chow. Huwag kang mag-ambisyon, nang hindi mo kaya. Ikaw at si Shishi, hindi talaga kayo, magka-level. Sige. Tama na ang pagsasalita. Shishi, dumating na si Chen Xiao. Hindi mo ba alam na sobrang galing na niya ngayon? Sikat na siyang Golden Bachelor. Hindi ba? Chen Fei. Ang taong ito, umaasa sa kayamanan ng pamilya. Noong nag-aaral pa tayo, hindi ka talaga tumigil sa pang-aasa sa mga babae. Chen Xiao. Ito ang best friend kong si Shishi. Napakaganda, di ba, Shishi? Mamaya, kain tayo ng hotpot, dyan lang sa tabi. Si Shishi, isang napaka-inosenteng babae. Kung mapunta siya kay Chen Xiao na ganito, sa kamay ng many Akis, ito. Gusto kita. Pang Chow, tulungan mo ako. Kung mapunta si Shishi sa kamay niya, ito. Hindi pwede, kailangan kong balaan si Shishi. Pero, Mobo, maniniwala ba siya sa akin? Na-detect na ang host ay may hindi matanggap. Ang sistema ng lahat ng ninanais ay matagumpay na nabind. Ano? Sistema ng lahat ng ninanais. Oo, host, basta't ang bagay na hinahangad ng host, sa kanyang puso, ay matutupad ng sistema. Kahit anong bagay ay matutupad. Oo, host. Pero nais kong ipaalala sa host na ang resulta ay nakadepende sa antas ng iyong kagustuhan, at isang beses lang ito maaaring gawin bawat araw. Kaya pakiusap, samantalahin mo ang pagkakataon, kung ganito nga talaga ang kaso. Ako ay, ang sistema ay na-activate na, sandali lang. Si Sisi. Maganda ang negosyo ng tatay ko sa Shanghai. Ako naman, sa Chenda Mall. May 3 o 4 na tindahan din ako roon. Sisi. Nasabi ko na sa'yo, si Chen Fei ay sobrang galing ngayon. Nako, hindi mo alam. Si Sisi ay kaklase natin. Lumipat siya sa klase natin dati. Nag-aral ka ng 1 taon. Hindi mo na ba natatandaan? Ganun ba? Hindi ko talaga alam. Ang galing naman, parang tadhana. Oo, oy. Sabay tayong mag-toast. Shishi. Cheers.
Siya. Fang Chao. Tingnan mo. Bakit ka nandito? Ako. Fang Chao, bakit ka na naman sumunod? Guguluhin mo ba si Shishi ng paulit-ulit? Shishi. Shen Fei, siya ay isang. Fang Chao, huwag kang makapalang mukha. Hindi ka ba tumingin sa salamin? Tingnan mo kung ano ang itsura mo. Karapat-dapat ka ba kay Shishi? Paano nyo nasasabi ang ganyang mga bagay? Shishi. Isa lang siyang mahirap na tao. Huwag kang magpaloko sa kanya. Shen Fei, umalis ka. Hindi ba't mayaman lang ang pamilya mo? Maruming pera ba? Kapag may pera ka, ikaw ang magaling. Hindi na kailangang sabihin pa. Itong BMW ko lang. Hindi mo mabibili kahit kailan sa buhay mo. Shen Fei, Jolin, ang mga sinasabi ninyo ay talagang sobra na. Sistema ay sinimulan na. Sandali lang. Si Sisi, talagang seryoso na siya sa batang ito. Hindi ba isa lang siyang mahirap, na nagde-deliver ng pagkain? Wala man lang siyang disenteng sasakyan. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Ano naman kung nagde-deliver siya ng pagkain? Kumikita sila gamit ang masipag nilang mga kamay. Hindi tulad ng iba na may mamahaling sasakyan, na galing lang naman sa pamilya nila. Nakakatuwa ba, Shishi? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Isa lang siyang mahirap na lalaki. Anong klase ng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Oo nga, niwala man lang siyang sariling kotse. Kung sakali. Kahit papaano, magkaroon man lang ako ng disenteng kotse. Kahit ako, magkaroon man lang ng disenteng sasakyan. Kahit papaano. Hindi na ako pagtatawanan, at haharapin ng pangungutya. Nadetect ang matinding hangarin ng host, na magkaroon ng isang mamahaling sasakyan. Kinukumpirma ng sistema. Natupad na ang hiling ng host. Ito ay isang sports car. Totoo ang sistemang ito. Lahat ay totoo. Ano ito? Susi ng kotse. Totoo kaya ang sinasabi ng sistema? Lahat ba ay nagkatotoo? Anong ginagawa ng batang ito? Nakatulala lang. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Ang batang ito, noong nag-aaral pa siya, may problema na sa utak. Ngayon mukhang lumalala na. Kayong dalawa, ang mga sinabi nyo ngayon, sobrang bastos. Fang Chao, humihingi ako ng tawad para sa kanila. Hindi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kahit sino. Ikaw. Sila. Shishi. Huwag ka nang makipagtalo sa taong ito. Ganito, papaseda si Chen Fei. Hatid niya tayo sa pamimili. Okay ba? Ayoko sumakay sa kotse niya. Mas mabuti pa. Hatid na kita. Hindi. Ikaw talaga. Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pakinggan mo nga sarili mo. Anong ipanghahatid mo? Yung bulok mong e-bike. Ako. Gamitin ko yung Porsche ko para ihatid ka. Ang ganda talaga ng kotse na to. Ano? Fang Chao. Paano magiging sayo ang kotse na to? Hindi ba ang kotse mo ay bigay ng pamilya mo? Isang mayamang anak mayaman. Araw-araw nagpapanggap na tagahatid ng pagkain. May saysay ba ang lokohin ako? Hindi. Ako. Hiniram ko lang to sa kaibigan ko. Gusto ko lang ihatid ka pa uwi. Shishi. Sabi ko na nga ba niloloko ka ng lalaking to? Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Oo nga, Shishi. Hindi ba ihahatid mo ako pa uwi? Sige. Isa lang siyang delivery boy. Isang delivery boy, pwede ba? Talagang nagtatago siya ng kanyang pagkakakilanlan. Isang mayamang tagapagmana. Hiniram mo ang sasakyang ito. Gumastos ka siguro ng hindi kaunti, ano? Oo, medyo mahirap nga. Pero gusto ko lang talaga ihatid ka pa uwi. Magpakasal na tayo.
Anong biro yan? Magpakasal. Hindi ako nagbibiro. Gusto kong makahanap ng isang asawa sa pangalan lang, at baka ikaw ang pinakamagandang pagpipilian ngayon. Bakit niya ako papakasalan? Baka naman. Hindi. Hindi siya ganong klaseng tao. Ano ang gagawin ko? Pumapayag ako. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Parang kasal na ako nito. Hindi ko inakala na ganito lang pala kukuha ng sertipiko. Wala ka pang sinasabi tungkol sa kondisyon mo. Ako. Ang kondisyon ko ay pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Gusto kong patunayan na hindi lang kami sa pangalan lang. Sige. Oy. Hindi ba ito si Fang Chao? Pumunta dito para magpanggap na mayaman. Baka naman. Pinapabayad mo na naman ang babae. Nagpapanggap na mayaman. Nag-imbita lang naman ako kay Shishi na kumain. Shishi. Ang galing mo talagang magpakitang gilas. Jolene. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang relasyon namin ni Fang Chao. Hindi mo kailangang husgahan. Shishi. Bakit ka nakikisama sa ganitong tao? Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Karapat-dapat ba? Parang hindi naman ikaw ang may desisyon dyan, di ba? Nagpapanggap lang. Ay, naku, tingnan mo, nakalimutan ko na pala. Sa susunod na linggo, hindi ba't anibersaryo ng Shanghai High School natin? Tama ba? Dapat siguro, imbitahin ka, ikaw na malaking boss, sa wakas. Hindi ka ba nagmamaneho ng sports car? Anibersaryo ng paaralan. Ay naku. Isang linggo na lang ang natitira bago ang 60th anibersaryo ng Shanghai High School. Inimbitahan ng paaralan ang mga natatanging alumni na bumalik sa paaralan. Hindi ka ba inimbitahan? Inimbitahan niya akong sumama sa kanya. Kakabigay lang ni Chen Xiao ng donasyon sa paaralan para sa bagong basketball court. Hindi ko alam kung si Boss Pang may balak bang magbigay ng donasyon sa alma mater natin. Wala naman siyang pera. Shishi. Huwag kang magpapaloko sa mga taong may masamang balak na linlangin ka. Ako si Liu Shishi. Kailan ba ako naging gaaman sa pera? Basta't ang tao ay tapat at totoo. Mas mabuti iyon kaysa sa mga taong sakim sa pera. Tara na. Fang Chao, HMM. Ang anibersaryo ng paaralan bukas. Pupunta ka ba? Siyempre pupunta ako. At sasabihin ko sa lahat. Nakarapat dapat ako sa'yo. Sige. Sasamahan kita. Fang Chao, HMM. Bakit parang pakiramdam ko, parang nagbago ka na? Dati naman, hindi ka ganito kakumpiyansa. Siyempre nagbago na. Ngayon may suporta na ako ng sistema. Ang lakas ko na, natatakot na rin ako sa sarili ko. Kumpiyansa. Meron ba? Ang tao naman talaga nagbabago, di ba? Bukod pa rito, mayroon pa akong gustong protektahan na tao. Sino? Ang tinutukoy mo. Ikaw. Kailangan ko nang bumaba. Sige. Fang Chao. Wala akong magagawa kundi gawin ito.
Sana hindi mo ako sisihin sa hinaharap. Shishi, sasakay ka ba sa kotse na ito? Pasensya na, Pang Chow. Magmaneho na. Sino ang taong ito? Liu Shishi. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-isip ng iba pa. Tinanggap na namin ang dote mula sa pamilya Zhao. Magpakabait ka na lang. Kasal na kami ni Pang Chow. Anong sinabi mo? Kasal na kami ni Pang Chow. Ibabalik ko ang dote ng pamilya Zhao sa kanila. Ano ba ang katayuan niya? Nasuran ka na ba ng bait? Hindi mahalaga ang katayuan niya. Ang mahalaga ay ito ang desisyon ko. Sige. Magaling. Gusto kong makita, ano bang kakayahan ni Pang Chow na maglakas loob na galawin ang anak ng pamilya Liu. Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang tao. Ang pangalan niya ay Pang Chow. Shanghai High School. Ako si Pang Chow. Bumalik na ako. Ang dati kong sarili, narito. Isang taong madaling apakan, nakaawa-awa, pero ngayon, magbabago ang lahat. Nagising ang sistema, ang mundo ay nasa aking mga kamay. Ang selebrasyon ng paaralan ngayon, ay magiging pahayag ng aking pagbabalik. Chen Fei, Jolene, hintayin nyo lang. Tingnan nyo itong cute na delivery girl. Paano ko tatapakan, ang kaunting yabang nyo? Sa ilalim ng aking mga paa. Ngayon ako ay napakalakas. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Anong tanghali? Nandito ako para sa anibersaryo ng paaralan. Ikaw. Para sa anibersaryo ng paaralan. Nasaan ang imbitasyon? Hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Ako. Hinihintay ko ang kaibigan ko. Oy. Hindi ba si Boss Pang ito? Bakit? Naabutan ka sa labas ng pinto, Mr. Chen, dumating ka na. Ang galing naman ngayon. Bakit? Ang ating malaking Boss Pang. May araw din na makukulong sa labas ng pinto. Hinihintay ko si Shishi. Pagdating ng oras, sabay tayong papasok. Mahal kong cute. Walang Shishi. Wala kang karapatang pumasok. Kuya Security. Siya ang malaking boss ng ating paaralan. Nandito siya para magbigay ng donasyon sa ating paaralan. Papasukin mo siya. Shen Xiao, hindi ka ba nagbibiro? Siya. Ay nako, paano kita maloloko? Buksan mo ang likod na pinto para sa kanya. Pumasok ka na. Salamat. Pang Chow. Pinapasok kita sa pintong ito. Pero hindi ko alam kung may upuan ka ba sa loob pagkatapos mong pumasok. Hindi na kailangang mag-abala pa si Ginoong Chen. May sarili na akong plano. Ay, Ginoo Fang. Bakit hindi mo mahanap ang sarili mong upuan? Huwag mong sabihin, hindi ka nakatanggap ng imbitasyon. Pang Chow, dito. Pasensya na, nahanap na ngayon. Salamat sa pagod mo. Sa wakas, dumating ka na. Akala ko hindi ka na darating. Pinanggako ko sa'yo, di ba? Paano naman ako hindi darating? Ano bang kulang sa akin, kaysa sa cute na ito? Si Liu Shishi, may problema ba siya sa utak? Tama na, Chen Xiao. Ngayon tayo, nandito para patunayan, na siya ay isang cute na tao. Kapag lumabas ang tunay niyang kulay,
Si Shi, malalaman din niya kung anong klaseng tao siya. Oo nga. Gusto kong makita. Ano kaya ang ipapakita niya mamaya? Hindi ka dapat pumunta ngayon, Shen Fei. Halatang gusto ka nilang ilagay sa alanganin. Nag-aalala ka ba para sa akin? Maging seryoso ka naman. Ay, huwag kang mag-alala. Tingnan na lang natin kung ano ang balak nila. Sa sobrang kumpiyansa niya. Baka ako lang ang masyadong nag-iisip. Cute. Magyabang ka lang. Tingnan natin. Kung makakatawa ka pa mamaya. Malapit nang magsimula ang palabas. Sa mga nakaraang taon, ang pagtatayo at pag-unlad ng Shanghai High School ay hindi magagawa nang wala kayo. Gusto kong magpasalamat sa inyo, sa lahat. Mga mag-aaral na lumabas mula sa Shanghai High School, mahuhusay na mag-aaral. Bukod dito, gusto ko ring pasalamatan ng espesyal si Chen Fei. Sa mga nakaraang taon, si Chen Fei ay tahimik na. Nagdo-donate para sa Shanghai High School, at sa pagkakataong ito, sakto, 60th anniversary ng paaralan, mas lalo pa siyang nagbigay para sa Shanghai High School. Nag-donate ng bagong basketball court. Kung hindi ako nagkakamali, si Kuya Chen Fei nitong mga nakaraang taon, marami nang na-donate sa Shanghai High School, di ba? Hindi mo alam. Si Kuya Chen Fei nitong mga nakaraang taon, nag-donate na ng milyon-milyon sa eskwelahan. Ano ba naman ang isang basketball court? Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Inaanyayahan namin si Chen Fei na umakyat sa entablado para magsalita. Chen Fei, ang aming nakatatandang mag-aaral. Ako ay nagmula sa Shanghai High School. Kung wala ang Shanghai High School, wala rin ako. Si Chen Fei, kaya't ang mga nagawa ko ay hindi mahalaga. Ito rin ay mga bagay na dapat kong gawin. Hindi mo ba siya pakikinggan? Pero alam mo, sino ba ang gustong makinig sa puro formalidad? Mula sa Shanghai High School, lumabas ang mga magagaling na estudyante. Ganon din. Kapag naririnig ng madalas, madaling magka-indigestion. Naalala mo pa ba? Kung paano tayo nagkakilala? Hindi ba noong nagkita tayo sa matchmaking? Tama nga, hindi niya talaga ako naaalala. Ang mga liko ng kapalaran. Madalas nagsisimula sa isang malakas na ulan. Noong araw na iyon, nakipagtalo ako sa aking ama. Sa sandaling ako'y nadapa. Pakiramdam ko'y itinakwil ako ng buong mundo. Noong mga panahong iyon. Akala ko ang buong mundo ay katulad ng ulan noong araw na iyon, malalamig. Ayos ka lang ba? Hanggang sa siya ay dumating, pinaniwala niya ako. Na may liwanag pa sa mundong ito. Sa pagkakaalam ko, si Fang Chao ng aming klase, ay dumating din sa paaralan ngayon, at saka, magdodonate din siya para sa paaralan, ang kanyang tunay na damdamin. Fang Chao, sino siya? Hindi ko pa narinig. Si Chen Fei, malinaw na naguhukay siya ng butas para sa'yo, huwag mo siyang pansinin. Para kay Chen Fei, na ipinakilala ng ganito kaeng Randy, mukhang hindi siya simpleng tao. Kaklase nating si Fang Chao, ay isang napakahusay na delivery rider. Ano? Delivery rider. Anong karapatan niyang umakyat sa entablado? Nagpapanggap lang siyang magaling. Hindi niya alam ang limitasyon niya. Chen Xiao, nagkakamali ka yata. Isa lang siyang tagahatid ng pagkain. Direktor Joe, huwag kang tumingin sa tao ng may pagkiling. Kahit na, si Fang Chao ay isang tagahatid lang ng pagkain. Pero, kailangan natin siyang bigyan ng kaunting suporta, hindi ba? Jolene, anong ginagawa mo dito? Wala naman akong ginagawang masama. Sabi niya, karapat-dapat daw siya sa'yo. Kung ganun, kailangan niyang patunayan ang sarili niyang kakayahan, di ba? Ngayon, may isa pang pagkakataon para matupad ang pangarap. Sistema, matutulungan mo ba akong magkatotoo ito? Kung talagang ako ay isang bilyonaryo, sana nga. Fang Chao, hindi ka ba natatakot umakyat sa entablado? Sinong nagsabing natatakot akong umakyat sa entablado? Walang problema. Isa lang siyang hampas lupang delivery boy. Mga kaibigan, sa susunod na makasalubong natin siya, bigyan natin siya ng 5 bituin na rating. Gusto kong makita. Paano mo nagawa sa harap ng lahat? Sa harap ng katotohanan, nakakahiya.
Ang cute na ito, hindi ko akalain na aakyat siya. HMPH, tingnan mo kung paano kita, ipapahiya mamaya. Talagang umakyat ka. Hindi ka ba natatakot mapahiya? Ano bang maibibigay ng nagde-deliver ng pagkain? Ang kahon ng pagkain ba? Ano ba talaga ang iniisip mo? Bakit ka umakyat sa entablado? Ikaw na cute na bata. Anong karapatan mo para agawin ang babae ko? Tingnan mo kung paano kita lolokohin. Ikaw ay isang walang kwentang tao na walang hiya. Anong sinabi mo? Chen Xiao, Chen Xiao. Nakatingin ang lahat ng mga kaklase. Mukhang, may alitan sina Chen Fei at itong bata, may konting hidwaan. Sa totoo lang, mukhang hindi naman mayaman itong bata. Mas mabuti pang magpakitang gilas ako, kay Chen Fei. Pang Chao. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng paaralan, nag-donate si Chen Fei ng 100,000 para magpatayo ng bagong basketball court sa paaralan. Mukhang matagumpay ka na ngayon, binata. Hindi ko alam sa pagdiriwang ng anibersaryo ng paaralan. Ano ang plano mo na ibigay para sa paaralan? Ang taong ito, sobrang pambabole kay Chen Fei. Talagang parang mga ahas at daga. Hindi kataka-taka na si Chen Fei ay masigasig sa pagbibigay ng donasyon sa Shanghai High School. Pang Chao. Kung hindi mo kayang magbigay ng donasyon, mas mabuti pang umalis ka na lang dito at huwag magpahiya. Bakit walang reaksyon ng sistema? Hindi kaya, talaga bang mapapahiya ako, sa harap ng buong paaralan? Hindi pa alam ni Director Joe, di ba? Si Pang Chao ngayon ay nagmamaneho ng Porsche. Ano? Porsche. Ngayon, kahit mga delivery rider, ang yaman na, kaklase naming si Pang Chao, ang bata mo pa. Pero nakakapagmaneho ka na ng Porsche, mukhang, ikaw rin ay bata at may potensyal. Mga pinuno ng paaralan, huwag kayong mag-alala, si Pang Chao ay may malalim na pagmamahal sa kanyang alma mater. Dahil sinabi niya, tiyak na gagawin niya. Makakatulong siya sa kanyang alma mater nang hindi bababasa, mag-donate ng ilang milyon. Paano ko natatandaan? Sinabi ni Pang Chao dati. Nasa anibersaryo ng paaralan. Hihijitan si Chen Fei. At bibigyan ng sorpresa ang alma mater. Kung tama ang pagkakatanda ko, si Chen Fei nitong mga taon, ay madalas mag-donate sa Shanghai High School. Oo nga, gusto mong talunin si Chen Fei na senior, kung wala kang 2 milyon, imposible talaga. Pang Chao, mag-donate ka ng mas marami. Jolene, tumahimik ka na lang. Inilalagay mo si Pang Chao sa alanganin, may saysay ba yan, Shishi? Anong ibig mong sabihin? Salita. Si Pang Chao mismo. Ang nagsabi nito. Ako lang naman. Ang nagbanggit nito ulit. Kaklase Pang Chao. Magkano ang balak mong i-donate? Nadetect ang nasa loob ng puso ng host. Matinding pagnanais na maging bilyonaryo. Sinusuri ng sistema. Naganap na ang hiling ng host. Naiintindihan ko na, basta't sapat ang lakas ng iyong hangarin. Magkakatotoo ang iyong mga pangarap. Handa akong mag-invest para sa kabuoang renovation ng aking alma mater. Pang Chao, nasuran ka na ba ng bait? Sobrang imposible naman ito. Si Pang ba ay nagyayabang lang? Kahit sabihin natin ang Shanghai High School natin, ay hindi naman kalakihan ang lupa, pero kung pagsasamahin ang mga gusali at dormitoryo, imposibleng hindi aabot sa ilang milyon. Pang Chao. Ang yabang mo, masyado ng sobra ang sinasabi mo. Ganito, kapag nagyayabang, walang plano o pag-iingat, isang hamak na tagapaghatid ng pagkain, nagmamaneho ng Porsche, hindi na alam kung sino siya. Talagang parang ang langit ay nagtatakda, na bago bumagsak ang tao, siya'y magyayabang muna. Pang Chao, iniisip ko pa nga, kung paano papalalay ng sitwasyon. Hinayaan ka naming mahulog sa bitag. Hindi ko akalain na ikaw mismo ang magpipilit pumasok, Estudyante Pang Chao. Totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, Director Joe. Kung sinabi ni Pang Chao, siguradong gagawin niya ito. Hindi ko alam, Estudyante Pang Chao. Magkano ang balak mong ilabas? Grabe. Isa lang itong maliit na target. Talagang kahanga-hanga ang sistemang ito, astig. Bakit ka nagmamadali? Kailan ko ba sinabing 1 milyon? Mga pinuno ng paaralan, ako si Pang Chao, handa akong magbigay ng 10 milyon, para sa muling pagsasaayos ng Shanghai High School. Ano? 10 milyon.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakita mo na ba ang 10 milyon? Shen Fei. Nagbigay ako ng donasyon sa alma mater ko. Anong pakialam mo? Huwag mong sabihin na iniisip mong inagaw ko. Ikaw ang bida. Hindi mo ako pinayagan mag-donate sa paaralan. Ay, kaklase Fang Chao. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang magda-donate ka sa alma mater ng 10 milyon? Oo. Haha, Direktor Fang. Huwag kang makinig sa cute na ito. Puro kalokohan ang sinasabi. Haha. Kaklase Fang Chao, tingnan mo, sakto namang anibersaryo ng paaralan ngayon. Bakit hindi mo muna ilipat ang 10 milyon? Nandito naman ang mga kaklase. Pwede rin silang maging saksi para sa'yo. Okay ba? Ako. Pwede akong mag-transfer ngayon, pero sa kondisyon. Kailangan munang pumirma ng kontrata sa paaralan. Anong kontrata? Ayoko na ang perang ito. Sa huli ay mapunta sa bulsa ng iba. Kaya, umaasa ako na ang perang ito ay magagamit ng maayos. Kung talagang gusto mong mag-donate para sa paaralan, maipapangako ko na magiging transparent ang lahat ng account. Principal Wang, Zhou Long, huwag mong isipin na ang gulo ninyo. Hindi ko alam kung hindi dahil sa maayos ang kalagayan ng paaralan ngayon. Iniisip mo pa rin ba ang perang ito? Hindi kita patatawarin, Principal Wang. Direktor Zhou, lahat ng ginagawa niya ay para sa Shanghai High School. Sigurado akong ang batang ito, hindi kailanman makakahanap ng ganitong kalaking pera, Principal Wang. Pahiram ng account mo, ibibigay ko sa'yo. Ano na naman ang kailangan mo? Baka mamaya sasabihin mo na naman, na may limit ang account, at hindi makapag-transfer ng pera. Principal, may problema, Principal. Sa mga talaan natin, may dagdag na 10 milyon. Ano? Talaga bang nag-donate siya ng 10 milyon? Ito, sobrang imposible naman ito. Paano siya nagkaroon ng ganong kalaking pera? Umalis na muna tayo. May gusto ka bang sabihin, Fang? Pwede mong sabihin sa pamunuan ng paaralan. Ganito kasi, wala akong masyadong hinihingi. Gusto ko lang natuparin ng alma mater ang pangako nito, at magamit ang bawat sentimo sa tamang paraan. Huwag kang mag-alala, Fang. Ako ang magbabantay sa buong proseso. Ipinapangako ko na ang bawat sentimo ay magagamit ng tama, at saka, ang bawat gastusin ay ipinapakita ko sa website ng paaralan. Huwag kang mag-alala, imposible. Imposibleng si Principal Wang ay may ganoong kalaking pera, Shen Fei. Bagamat nag-donate ka ng maraming pera sa paaralan, pero si Director Zhou ay nagbigay din sa'yo ng maraming proyekto, hindi ba? Siguradong malaki rin ang kinita nyo, di ba? Principal, sige na, huwag na lang. Ngayong taon ng ika-6 na anibersaryo ng paaralan, ayoko nang lumikha ng masyadong gulo. Mauna na kayo, Shen Xiao. Mauna na kami. Pag-usapan na lang natin ulit mamaya, Terra. Shen Xiao, mauna ka nang umuwi. Ako na ang bahala sa natitirang mga bagay. Principal. Kung wala na pong iba, aalis na po ako. Sige, maraming salamat ulit, Estudyanteng Fang. Sige, Polem. Fang Chao. Hindi ko inakala na ang galing mo na ngayon. Tayo. Ba, tama na, Jolene. Wala namang tayo. Fang Chao. Jolene. Hindi ba dati, ang kapal ng mukha mo, tinatawag mo silang cute bawat salita, ang kapal talaga ng mukha mo. Fang Chao. Fang Chao, ha, gusto mo si Jolene, ano? Hindi, wala talaga. Fang Chao, gutom na ako. Fang Chao, paano mo nagawa ito? Sa harap ng napakaraming tao, hindi mo man lang ako binigyan ng kahit kaunting respeto. Liu Shishi. Hindi ko hahayaang maging kayo ni Fang Chao. Tandaan mo yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Ang aking biglaang kasal na asawa, bigla kang naging mayaman. Nadiskubre ko ang mga sikreto mo, parang dama-dami na ang mga ito. Ito, pag nagkaroon ng pagkakataon. Tai, Liu Shishi. Ang galing ng ginawa mo. Umuwi ka agad. Sige, naiintindihan ko. Babalik na ako ngayon. Uuwi na muna ako. Mahigpit ba ang tatay mo? Mukhang mahigpit siya, ah. Oo nga. Simula bata pa ako. Lagi siyang mahigpit sa akin.
Pati sa pakikipagkaibigan, nakikialam siya. Pero matanda ka na. Pumili. Ay, kaya naiinggit ako sa'yo. Ang sarap ng buhay mo. Sa totoo lang, hindi ako, malaya at walang pakialam. Alam ko lang na maikli ang buhay. At least, hindi ko kailangang mabuhay para sa inaasahan ng iba. At saka, gusto ko lang makasama ang taong gusto ko. Makasama. Shishi. Ano yun? Gusto kita. Isang karangalan para sa akin ang makasal sa'yo. Ngayon, puno ang isip ko ng iyong inosente. Iyong kabutihan. Tama na, huwag ka nang magsalita. Sige. Kung ayaw mong makinig, hindi ko nasasabihin. Ako, mas makapangyarihan kaysa sa mga salita, di ba? Ikaw talagang masama. Shishi. Hindi kita bibiguin. Hindi ako naniniwala. Kung ganun, sa susunod, kailangang patunayan ko ito sa'yo, gamit ang mga aksyon. Bababa na ako. Mag-ingat ka. Tumigil ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag makipag-usap sa ibang tao ng ibang kasarian. Kasama ko lang ang kaibigan ko pauwi. May problema ba doon? Kaibigan. Kailan mo siya naging kaibigan? Ano ang pagkatao niya? Alam mo ba ang kanyang pinagmulan? Ako'y nasa tamang edad na. Pakiusap, huwag ninyong pakialaman ang buhay ko. Para sa kabutihan mo ito. Bata ka pa at hindi mo naiintindihan ang kasamaan ng tao. Hindi ko papayagan na makipag-ugnayan ka pa sa mga taong hindi kilala ang pinagmulan. Lumapit ng masyado. Para sa ikabubuti ko. Para sa ikabubuti ko, gusto mo ba akong gawing parang ibon sa hawla, na walang kalayaan? Kalayaan, ano sa tingin mo ang kalayaan? Kung wala ang proteksyon ko, hindi ka aabot sa araw na ito. Kasal na kami ni Pang Chow. Siya na ngayon ang asawa ko. Pakiusap, igalang mo ako, huwag mo akong kontrolin ng palagi. Sige. Sige na nga. Kung magpakasal ka sa kanya, huwag mo akong sisihin kung hindi na kita kilalanin bilang anak. Hindi ko alintana kung kasal na kayo o hindi. Agad mo siyang hiwalayan. Huwag mong kalimutan, ikaw at si Zhaoji, nakipagkasunduan na sa kasal. Nasa ibang bansa siya, malapit na siyang bumalik, kapag nalaman niya, na nagpakasal ka sa iba, ano kaya ang iisipin niya? Ilang beses ko nang sinabi, hindi ko gusto si Zhaoji. Pipiliin ko ang taong mahal ko, hindi ako ang iyong kasangkapan, hindi ako ang iyong sakripisyo. Ang pamilya namin, mga Liu, kahit hindi kami kilalang angkan. May pangalan kami dito sa Shanghai. Kung magulo ka sa labas, hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan, magulo. Tatay, hindi ako ang iyong kasangkapan, may karapatan akong pumili ng sarili kong buhay. Piliin ang sarili mong buhay. Anong karapatan mong mamili? Kung wala ako, magiging ganito ka ba ngayon? Ano? Lumakas na ba ang loob mo ngayon, at nagawa mo nang sumagot sa akin? Tay, ito ang unang beses na sinaktan mo ako, at ito rin ang huling beses. Bakit? Gusto mo bang putulin ang relasyon natin bilang mag-ama? Akala mo ba kaya mo yan? Sige. Aalis na ako ngayon at lilipat ng tirahan. Kapag umalis ka, puputulin ko lahat ng cards mo. Gusto kong makita kung paano ka mabubuhay sa labas. Kahit gaano pa kahirap, kakayanin ko ito. At least, hindi ako magpapadala sa'yo. Hindi ko susundin ang gusto mo. Sige. Mabuti. Kung talagang desidido kang kumontra sa akin, huwag mo akong sisihin kung magiging matigas ako. Hindi ba gusto mong piliin ang sarili mong buhay? Tutulungan kita.
Kuya, nasa baba na ang delivery mo. Hey, nandito ako. Hello. Papunta na. Astig ka, pre. Nagde-deliver ka gamit ang Porsche. Hey, hindi natapon ang sabaw, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang galing mo magmaneho. Tara na. Ngayon na. Ang yaman na ba ng mga delivery ngayon? Oy, Pang Chow, ang galing naman. Pang Chow. Gusto mo ba ako? Pang Chow. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Ikaw. Gusto mo ba ako? Ako. Ako. Ang galing naman, Pang Chow. Anong ginagawa mo rito? HMM. Hindi mo alam, di ba? Dati kasi, ganito ako sa'yo. Dahil gusto kong makuha ang atensyon mo. Ano? Nakuha mo ang atensyon ko. Oo. Sa totoo lang. Simula nung nag-aaral pa ako, nagustuhan na kita. Ikaw. Mapapatawad mo ba ako? Jolene. Maganda ka pa rin. Pang Chow. Estudyante lang tayo sa high school. Paano tayo pwedeng magkarelasyon? Pang Chow. Paano tayo pwedeng magkarelasyon? Ano ba? May bago kang order sa delivery. Paki-handle agad. Pasensya na, tingnan mo. Ako kasi. Delivery. Ako na. Kailangan ko ng madaliin ang paghatid. Pang Chow. Pang Chow. Pang Chow. Chen Xiao. Totoo ngang si Pang Chow ay isang delivery rider. Sigurado ka ba? Kita ko mismo kagabi. Siguradong hindi peke. Matagal ko nang sinabi. Nagpapanggap lang ang cute na yun na mayaman. Ang kotse niya, sigurado akong nirentahan lang. Yung perang dinonate niya sa eskwelahan. Baka galing sa money laundering, hindi natin masabi, Pang Chow. Hintayin mo ako. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ang gabing ito, mas marami kaysa dati, Pang Chow. Bakit kumakain ka ng barbecue sa gilid ng kalsada, Chen Xiao? Sinabi ko na dati, di ba, kung talagang mayaman siya. Bakit siya nasa kalsada, kumakain ng barbecue, Jolene? Ano ang ibig mong sabihin na dati? Huwag kang magkunwari dito, Pang Chow. Kagabi, nasagi ko ang kotse mo. Ang ilalim ng kotse mo. Nalaman ko na ang lahat tungkol dito, hindi. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Chen Fei, Pang Chow, huwag ka nang magpanggap. Naalaman na ni Chen Xiao ang totoo. Ang kotse mo, nirentahan mo lang, ngayon nasira ang kotse mo. Tingnan natin, kung paano mo ipapaliwanag yan sa rental company. Sigurado ka ba, na nirentahan ko lang ang kotse na to? Anong problema? Hindi ba ikaw ang bumili niyan? Chen Fei, nasira mo ang kotse ko. Isipin mo kung anong gagawin ngayon. Anong gagawin? Nagpapanggap ka pa. Kung talagang sayo ang kotse na to, aaminin ko ngayong gabi. Pero kung hindi sayo, huwag kang umasa na magiging maganda ang gabi mo. Pang Chow. Ikaw na cute. Gusto mo pang makipagtalo kay Chen Xiao, para kang nananaginip. Mas mabuti pang isipin mo, pag dumating na ang oras ng pagsasauli ng kotse, paano mo ipapaliwanag sa kanila, sigurado kayong dalawa, na hindi akin ang kotse na to. Kuya. Porsche ito. Ikaw na isang tagahatid ng pagkain. Kahit buong buhay mo, hindi mo maaabot ang ganito. May lakas ka pang sabihin sa'yo ang kotse na to. Hello, Manager Zhang. Nasa no? 17, Guanghua Road ako, may naggasgas ng kotse ko. Hello, Manager Zhang.
May naglakas loob na magasgasan ang kotse mo. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Siguradong darating ako sa loob ng 3 minuto. Oo, sige. Saan ka nakahanap ng aktor? Gusto ko lang makita ang sinasabi mo, Manager Zhang. Kaya bang makarating sa loob ng 3 minuto? Hindi makakarating. Ngayong gabi, papakita ko sa'yo. Ginoong Fang. Pasensya na late ako. Pasensya na late ako. Zhang Lu, hindi siya. Porsche ng lungsod ng Shanghai. Manager ng 4S na tindahan. Bakit siya nandito? Shen Xiao. Fang Chao. Paano mo kilala si Manager Zhang? Manager Zhang. Bakit ka nandito? Sino ka? Nakita na tayo dati. Kasama ko ang tatay ko. Pumunta kami sa 4S shop para hanapin ka. Ang dami nang naghahanap sa akin. Kailangan ko bang tandaan ang bawat isa? Zhang Lu, nagbibigay lang ng serbisyo sa mga may-ari ng Porsche. Posible bang yung batang iyon talaga? Ginoong Fang. Pasensya na po talaga. Pasensya na, nahuli ako. Manager Zhang, tingnan mo, ang kotse ko. Ano na ang nangyari? Ano? Hindi makatarungan. Ginoong Fang, kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito. Ipinapangako ko na ipaglalaban kita para makamit ang hustisya. Ang taong naggasgas ng kotse ay nasa likod mo. Shen Xiao. Bakit ka natataranta? Marami akong pera. Shen Xiao. Fang Chao. Hindi ko talaga inasahan na isa ka palang may-ari ng Porsche. Pero kaunting pintura lang naman yan. Hindi naman mahalaga. Sobra-sobra na siguro ito. Manager. Ang tatay ko rin ay may-ari ng Porsche. Ano naman kung may-ari ng Porsche? Kilala mo, anong kotse ito? Ito ay isang custom-made na Porsche, na limitado ang edisyon. Sa buong bansa, iisa lang ito. Hindi ko nababanggitin ang presyo. Sabihin na lang natin ang halaga ng paggawa, ay, mahigit 1 milyon. Ano? Nakikita mo ba ang sulat sa upuan ng bisikleta? Ang initials ni Ginoong Fang. Ah. At ang pintura ng sasakyan na ito, ganap na imported din, limitadong produksyon. Kung gasgasan mo ito, kailangan mong magbayad ng mahigit 1 milyon, sapat na para makulong kayong dalawa habang buhay. 1 milyon. Shen Xiao, ito. Ano ang gagawin natin? Umalis ka. Anong gagawin kung hindi mo ako tinakat? Hindi sana ako napasok sa ganito kalaking problema. Parang aso na nangangagat ng kapwa aso. Manager Zhang. Ginoong Fang. Ah, iyon. Ikaw na ang bahala dito, ha? Oo, huwag mag-alala, Mr. Fang, 2 araw lang. Sigurado ako, mapipilit ko siyang bayaran ng 1 milyon. At saka, siguradong maayos ang dalawa, mabulok sa kulungan. Sige. Fang Chao, magkaklase naman tayo. Tingnan mo naman ang samahan ng magkaklase. Fang Chao. Ano bang hihilingin mo? Sino? Shishi. Ha? Pwede ba akong pumasok muna? Siyempre, pwede. Ako na. Ako ang magdadala. Shishi. Bakit ka nandito? May problema ba? Oh. Nag-away kami ng mga magulang ko, kaya lumipat na ako. Hindi ko mahanap ang lugar. Naalala kong puntahan ka. Hindi ka ba magagalit? Ah, syempre hindi. Ako nga pala. Medyo maliit itong lugar ko. Medyo magulo pa. Medyo magulo. Kung hindi mo alintana. Medyo magulo nga. Ah, oo. Hayaan mo tutulungan kita mag-ayos. Hindi. Ako na. Ay.
Pwede na ba akong tumayo? Tumabi ka. Huwag kang gagalaw. Ako na ang maglilinis. Wow! Ang linis naman. Ayos na, halos tapos na ako magligpit. Salamat sa'yo, Shishi. Buong hapon kang abala, maliligo ako. Mukhang magsasama na kami. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Pwede ko bang makita ito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May ipis kanina. Nasaan ang ipis? Mukhang tumakbo na. Sige, alis na ako. Tapos ka na bang maghugas? Dito ako. Medyo pangkaraniwan ang kondisyon. Huwag mo sanang alalahanin. Shishi. Ako. Ito. Isang kama lang ito. Ngayong gabi. Baka gusto mo. Maghugas muna. Anong gagawin natin? Anong iniisip mo? Wala akong iniisip. Alam ko kung anong iniisip mo. Ako. Hindi ko rin alam. Anong iniisip ko? Iniisip mo. Mga masamang bagay. Ako. Hayop. Mas masahol pa sa hayop. Pang Chow. Ikaw ba, mag-isa kang nakatira? Hindi ka ba nalulungkot? Sanay na ako. Sa totoo lang, ayos lang naman. Pero, ngayon na nandito ka. Masaya ako. Ako rin. Sa totoo lang. Kapag kasama kita, masaya ako. Shishi. Kahit na mabilis tayong nagpakasal. Pero pangako ko na aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita pababayaan. Mukhang. Talagang mabait ang taong ito. Naniniwala ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sayang nga lang at masyado kang mabait. Mukhang hindi masaya si Shishi. Nakakainis talaga ang mga taong sobrang tapat.
Ha? Bakit ako natutulog sa kama? Si Shishi. Ang weird. Si Shishi pala ay ang CEO ng Liu Group. Hindi ko man lang alam. Gising ka na pala. Bibili lang ako ng almusal, Shishi. Ikaw na. Ang pansamantalang presidente ng Liu Group. Oo nga. Kakalipat ko lang sa posisyong ito ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko pa nga nasabi sa'yo. Hindi ko akalain. Ang galing mo pala. Talaga. Wala akong alam. Liu Group, pang-labing ilang pwesto lang sa Shanghai City. Hindi malaking kumpanya. Liu Group. Isa lang akong ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa'yo, hindi talaga kita ka-level. Hindi ko kailanman inisip yan. Kaya ako nagsusumikap ngayon. Gusto ko rin patunayan sa tatay ko. May pastahan kami. Napalakihin ang Liu Group sa loob ng kalahating taon, nang mabilis. Kung hindi, pipilitin niya akong magpakasal. Magpakasal? Oo. Gusto ng tatay ko, na ipakasal ako sa Zhao Group, Zhao Ji, ganito. Makakatulong ito, sa pamilya Liu. Pero ayoko itong gawin. Gusto kong baguhin ang lahat ng ito, sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Shishi. Kahit ano paman. Susuportahan kita. Kung may gusto kang gawin, sabihin mo lang sa akin. Sa sinabi mong iyan, masaya na ako. Sige na, pupunta na ako sa opisina. Kita tayo mamaya. Kailangan kong gawin ang isang bagay para kay Shishi. Ngayon, may pagkakataon akong matupad ang isang hiling. Pero, tanging napakalakas na hangarin lamang ang maaaring magkatotoo. Ano ang dapat kong gawin? Ito. Ikaw na naman, Mr. Porsche. Ngayon, hindi ka nagdala ng Porsche. Yung kotse ko, pinaayos na. Aalis na ako. TSK, pinaayos pa raw. Sa tingin ko, tapos na ang renta. Ibinabalik na siguro. Ano kayang hihilingin ko bukas? Ano kayang hihilingin? Basta't malakas ang iyong paniniwala, tiyak na matutupad ang iyong hiling. Kuya, ibinibigay ko ito sa may-ari ng 12th building. Hirap siyang maglakad. Pwede mo bang pagbigyan? Sabi na nga ng patakaran ng komunidad. Ay lapag mo na lang dyan sa estante. Ipapaalam ko sa may-ari na kunin ito. Kuya, hindi niya talaga makukuha. Hirap siyang maglakad. Bingi ka ba? Sabi ko na, hindi pwedeng pumasok. Iwan mo na lang ang delivery dyan. Tao, hindi pwedeng pumasok. Oy, Zhang Qiang, Pang Chao. Pang Chao. Zhang Qiang, Pang Chao. Oy, Pang Chao, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Ako. Gusto kong maging malaking boss, yung may daan-daang empleyado sa ilalim ko. Kailangan mong magsikap para dyan. Anong gusto mong gawin? Ako ba? Gusto kong maging aktor. Ako at si Zhang Qiang, isa gustong maging malaking negosyante, isa gustong maging aktor. Hindi ko akalain na sa huli, pareho kaming naging delivery rider. Ikaw pala. Sa Guangchuan Delivery, normal lang akong nagde-deliver. Normal lang akong nagde-deliver ng pagkain, pero hindi pa ako nakakapasok. Hinarang na niya ako, tapos itinulak niya ako. Anong tinitingnan mo? Hayaan mo na, hayaan mo na, hayaan mo na. Ano? Gusto mo bang ipagtanggol siya? Sobra naman, mas grabe pa ang nangyari. Ay, huwag. Kami ay mga tagapaghatid ng pagkain. Talagang umaasa lang kami sa iba. Nakadepende kami sa pakikitungo ng ibang tao. Mas mabuti pang umiwas na lang. Hayaan na lang. Bakit kailangan mang-api ng ganito? Bakit nyo minamaliit ang mga nagde-deliver? Gaano katagal kitang hinintay
Paano ko kakainin ito? Pasensya na. Ang totoo kasi, mabagal ang paglabas ng pagkain ng tindahan. Maghanda ka sa masamang review. Kami nagtatrabaho gamit ang aming mga kamay. Kumikita kami sa pamamagitan ng aming pagsisikap para mabuhay. Nagkamali ba kami? Pasensya na. Naging abala sa daan. Bili ka ulit at dalhin dito. Kung hindi, ireklamo kita. Isang tagapaghatid ka lang, buong buhay mo, hindi mo maaabot ito. Ang order mo ng rice ball, Red Maple Garden, kinansela ng customer dahil sa pagkaantala, kami ang mga nagde-deliver. Talaga namang, nakikisama lang, kumakain ng nakatingin sa reaksyon ng iba. Ang order niyong rice ball, lahat ng tao ay may dignidad. Kinansela ng customer dahil sa pagkaantala, bakit nyo kailangang year-akan? Isang tagapaghatid ng pagkain, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kiyang Z. Tingnan mo. Ngayon, siguradong bibigyan kita ng paliwanag. Yung sabaw ng pagkain na ito, hindi ba tumapon sa ulo mo, ha? Katulad mo, puro tapang lang. Suntukin mo lang, ayos na, hayaan mo na. Ang tunay na lalaki, hindi nagpapatalo. Walang problema. Ang mga taong ito, wala lang naman. Inaapi lang tayo dahil wala tayong pera at koneksyon. Kung ako ang boss ng Meituan Delivery, paano nila magagawa ito sa akin? Kung ako ang boss ng Meituan, hindi ako maniningil sa mga negosyante. Napakataas ng komisyon. Hindi ko hahayaang ang algorithm ay patuloy na pagsamantalahan ang mga delivery riders. Ibibigay ko sa lahat ng delivery riders ang social security. Gusto kong ang mga delivery riders ay mamuhay ng may dignidad, na-detect ang matinding hangarin ng host. Ngayon ay natanggap ang Meituan Delivery Company, 80% ng mga shares. Kumpirmasyon ng sistema, naganap na ang hiling ng host, talagang nagtagumpay. Iyan ay isang kumpanya, na may market value na bilyon-bilyon. Nakangiti ka pa rin, HMPH. Tingnan natin mamaya, kapag nabasag ang ulo mo. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Fang Chow. Walang problema. Nangako ako sa'yo, siguradong ipaglalaban kita. Tama na, Fang Chow, tama na. Huwag mo na siyang patulan, umalis na tayo agad. Ang ginawa mo sa kaibigan ko kanina, iisa-isahin ko yan sa'yo. Ha ha ha. Hoy, isa ka lang hampas lupang tagahatid, nagpapanggap ka pa. Kanina, sinwerte ka lang, pero ngayon, ang swerte mo. Hindi na ganyan kaganda, gusto kong makita, kung paano mo ako bibigyan ng paliwanag. Fang Chow. Tayong lahat, ay nasa pinakamababang antas ng lipunan. Bakit ka pa, magpapakaabala sa tinatawag na katarungan? Zhang Qiang. Nagkakamali ka. Ang katarungan ay para sa ating lahat, karapatan na maaaring hangarin ng lahat. Makinig ka ng mabuti sa sinasabi ko. Ako. Si Fang Chow. Ang may-ari ng Meituan Delivery. May-ari ng Meituan Delivery. Isang kumpanyang nakalista sa merkado, na may halaga ng bilyon-bilyong piso. Kung ikaw ang may-ari ng Meituan Company, ako naman ang pinakamayaman sa mundo. Nasabi ko na, ang lahat ng dapat sabihin, kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo. Ikaw ang mananagot sa resulta. Ikaw ang mananagot sa resulta. Gusto kong makita, kung anong klaseng pananagutan ang sinasabi mo. Gusto kong makita, kung anong klaseng pananagutan ang sinasabi mo. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ang network ng delivery ng Meituan na panglabas, ay parang mga ugat ng lipunan, na nagpapanatili ng daloy nito. Malapit kaming nakatali, sa super rich na sumasakop sa merkado, ng 80% ng bahagi nito. Kaya nitong magproseso, ng halos 10,000 order kada segundo, may milyon-milyong mga rider, na naglilingkod araw at gabi sa merkado. Hindi ba ito ang CEO at Assistant Manager ng Meituan? Chairman. Ito ang CEO ng Meituan Delivery, at ang Assistant Manager. Unang beses ko silang makita. Anong gagawin mo? Nagkakamali ka ba? Itong mabahong delivery boy na ito, paano naman magiging kayo?
Ang chairman pa, isang napakalaking boss. Paano siya mismo magde-deliver ng pagkain? Walang galang. Ang chairman mismo ang pumunta, nakikihalubilo sa mga tauhan, para maunawaan ang kalagayan ng mga tao. Paano mo magagawang magsalita ng ganyan dito? Hoy! Bakit mo siya kinakausap ng ganyan kahaba, Pangulo? Paano natin aayusin ito? Ikaw na ang bahala. Naiintindihan. Tawagan mo ang kanilang leader. Patawag mo ang kanilang leader dito. Opo, Mr. Shu, Pang Chow. Ikaw ba talaga ang may-ari ng Michuan Delivery? Kailan nangyari ito? Ha? Hindi ko rin alam kung kailan. Ano? Ha? Hindi ko rin alam kung kailan. Naalala ko noong nag-aaral pa siya. Hindi naman siya magaling. Paano nangyari iyon? Ngayon, siya na ang may-ari ng Michuan Delivery. Bagamat hindi ito ang pinakamalaking kumpanya, ito ang may pinakamaraming empleyado. Isa sa nangungunang 10 kumpanya sa bansa, ang boss ng ganitong kumpanya. Ay kababata ko, si Zhang Qiang. Huwag kang magulat. Hindi ko lang talaga inaasahan, na ang kababata ko, si Zhang Qiang, ay isang super bilyonaryo. Huwag mong sabihing hindi mo naisip ito. Ako mismo, hindi ko rin naisip. Anong ibig mong sabihin? Sino ba ang makakaisip nito? Bigla na lang nagkaroon ng sistema. Hindi ba parang jackpot ito sa buhay? Kanino mo ito ipapaliwanag? Pang Chow, HMM. Hindi ba magkababata tayo? Siyempre. Pwede ba kitang hilingin ng isang bagay? Sabihin mo na, diretso lang. Narinig ko kay Manager Shu kanina. Ikaw, nagpunta ng lihim. Gusto ko sanang iparating para sa amin, mga delivery riders. Baka pwedeng bigyan kami ng benepisyo tulad ng SSS at PhilHealth. Ang init ng panahon ngayon. Ang dami ng mga taong nagkakasakit at natutuyuan ng init. Wala naman tayong health insurance. Kailangan pa nating maghanap buhay para sa pamilya. Nagkakasakit na nga, hindi pa makapunta sa ospital. Ganyan nga. Oo, ano pa nga ba? Mukhang may pera ka na. Hihingi sana ako ng konti. Ganoon ba ako? Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong kitain ng pera mo, para mapanatag ka, di ba? Mr. Shu, Yung chairman, tawagin mo na lang akong Lolo Shu. Lolo Shu, yung, sinabi lang ng kapatid ko, lahat ng naalala mo. Para sa aming lahat na magkakapatid, ibigay ang 5 benepisyo at pondo, para sa aming magkakapatid, mamuhay, ng may dignidad. Oo, si chairman. Salamat, Manager Shu. Anong nangyari? Anong nangyari? Manager Shu, Manager Lee, malugod na pagdating, pasensya na't hindi kayo nasalubong. Ginoong Shu, malugod na pagdating, Ginoong Lee, pasensya na at hindi kita nasalubong. Oy, huwag kang hamarang. Oy, ikaw. Alam mo ba kung sino ang tinulak mo kanina? Sino? Siya ang chairman ng Michuan Delivery, ng aming kumpanya ng food delivery. Ano? Ang tao mo, katatapos lang ituro gamit ang pamalo, ang aming chairman, at sinaktan pa ang kaibigan ng chairman namin. Ikaw, cute na bata, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gawin ito? Mr. Shu, Mr. Son, hayaan ninyong ang bagay na ito ay, hindi masaya ang aming chairman. Gusto kong ayusin mo ito, ng maayos. Huwag kang mag-alala, Mr. Shu, itong taong walang modo. Tatanggalin ko agad siya. Hindi mo ako masisisi. Sino bang malaking boss? Ang personal na nagde-deliver ng pagkain, at saka, hindi mo ba? Hindi mo rin ako nakilala. Ikaw na cute. Son Wei Qiang, ako ang iyong tiyo. Paano mo ako nagawang saktan? At lumaban pa. Huwag mo nang tingnan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kain tayo sa labas. Tere. Chairman. Pang Chow, ikaw na ang malaking boss ngayon. Bakit nagmomotor ka pa rin? Yung kotse ko, pinadala ko sa forest shop para ipaayos. Ang yaman mo na ngayon. Wala ka bang karelasyon? Ano bang sinasabi mo? Siyempre meron na akong karelasyon. Sino? Si Liu Shishi. Si Liu Shishi. Oo. May gusto siya sa'yo. Naku naman. Ngayon ay. Boss na ako ng Michuan Delivery. Wala ba akong dating? Halos nakalimutan ko na to. Tara na. Tama na yan. Kain na tayo. Tara. Chairman. Sandali lang po. Chairman, sandali lang po. May kailangan pa ba? Sapat na ang pag-enjoy mo sa buhay. Ang dami pang trabaho sa kumpanya. Hintayin ka nilang bumalik para asikasuhin.
Ako. Siyempre, sa ganitong kalaking kumpanya, maraming desisyon. Kailangan ikaw mismo ang magdesisyon. Ako. Wala akong karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Kung may kailangan gawin, mauna ka na. May contact naman tayo. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Ay, sige na nga. Tara, sakay na tayo. Halika, halika. MS. Leo, hindi ko sinasadyang pigilan kang makita ang chairman. Parang nawawala siya palagit hindi mahagilap. Kahit sina Ginoo Shu, hindi rin nila alam kung nasaan ang chairman. Miss Leo, mas mabuti pang umuwi na po kayo. Sige na nga. Tama na yan. Sinabi ko nang ayoko itong suotin. Hindi. Chairman, isuot nyo na. Kailangan ba talagang ganito ka-formal? May meeting mamaya. Magandang araw, Chairman. Sige, tama na. Kailangan bang magsuot ng ganito ka-formal? Suotin mo na. May meeting tayo mamaya. Sige na. Bakit siya? Bakit tinawag siyang chairman ni Mr. Shu? Hindi ito posible. Siya ang boss ng Michuan Group. Ang halaga niya ay ilang bilyong piso. Hindi maaaring siya ang parehong tao. Ay, Miss Liu, hindi ka pwedeng pumasok. Wala kang appointment. Ay, Chairman, sa wakas, nakabalik ka na. Halika, halika, halika. Chairman. Ito ang Michuan Delivery, opisina ng boss. Napakaluho naman ito. Buti nakabalik na kayo. Tara, upo ka. Upo. Ay nako. Lahat ng mga proyektong ito ay, habang wala ka, naipon lahat ng ito. Chairman, dahil sa huli, ito ay sa iyo. Ang mga mahalagang desisyon na ito, ikaw pa rin ang dapat mag-asikaso. Oo nga. Isa lang naman akong tagapaghatid ng pagkain. Ang laki ng kumpanyang ito. Kung talagang ako ang mamamahala nito, baka ilang buwan lang, malugi na ito. Shishi. Hindi kayo pwedeng pumasok. Miss Liu, hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi ko akalain na ang chairman ng Michuan Delivery ay ikaw pala. Paano ko ito ipapaliwanag? Tulungan mo ako, natanggap, naiintindihan. Anong nangyari? Chairman, Mr. Shu, Mr. Lee, pasensya na. Hindi ko napigilan ang tao. Sandali lang, Miss Liu. Chairman, kilala niyo po ba ang babaeng ito? Oo. Kung ganun, pwede ka nang umalis. Sige. Shishi. Sinadya mo ba akong puntahan? Siguro nga. Anong ibig sabihin ng siguro nga? Ako ang kinatawan ng pamilya Liu sa Shanghai City. Narito ako para makipag-usap tungkol sa strategic partnership sa Michuan Delivery. Hindi ko inaasahan na ang boss ng Michuan Delivery ay ikaw pala. Akala ko kung anong usapan. Ito lang pala. Chairman. Bagamat may impluwensya ang pamilya Liu sa Jiangcheng, pero kung titingnan ng buong bansa, isa lang yan sa mga maliit at katamtamang negosyo. Ang Michuan Delivery namin ay nasa tuktok ng pyramid. Anong meron ng pamilya Liu para makipag-strategic partnership sa amin? Chairman, tama ang sinasabi ni Mr. Shu, ang pamilya Liu, wala kang karapatang makipagtulungan sa Michuan Delivery namin. Pag-isipan mo pa ulit, maigi. Pang Chow. Pasensya na. Ako ang hindi nakapag-isip ng mabuti. Kaya, hindi na kita istorbohin. Sandali lang. Ang chairman ay talaga namang tayo, sa Michuan Delivery, talaga namang, naalala ko. Sa Michuan Delivery, mayroon akong 80% na shares, di ba? Ibig sabihin, sa Michuan Delivery, ako ang may huling salita, tama, chairman, kami, sa loob ng maraming taon, ang Michuan Delivery, ay hindi naghanap ng strategic partner, dahil gusto naming makahanap ng isa, na kapantay namin. At kayang magtulungan, sabi mo nga, wala akong pakialam. Pumayag ako sa sinabi ni MS. Leo kanina, maghanda kayong dalawa, para sa seremonya ng paglagda bukas, ipaalam sa buong mundo.
ang pakikipagtulungan ng Meituan Delivery at Pamilya Liu, sa malalim na estratehikong kooperasyon. Chairman, huwag po, hindi maaari. Oo nga, Chairman, ang Meituan Delivery at Pamilya Liu, ay bumuo ng estratehikong kooperasyon, magiging tampulan ng biro sa mundo ng negosyo. Tingnan mo siya, mukhang hirap na. Dapat ba hindi ko siya pinahirapan? Kailan? Ako, isang boss sa kumpanya, hindi ko na kayang magdesisyon sa ganitong kaliit na bagay. Shishi, labas tayo, maglakad-lakad. Ay, Chairman, marami ka pang dokumentong hindi pa nababasa, bukas na natin pag-usapan. Anong ibig sabihin nito? Mr. Shu, sa tingin ko, mas mabuti pa, na huwag na nating ibalik ang chairman. Ang pamilya Liu ay may ilang bilyong assets lang. Ang ganitong maliit na kumpanya, anong karapatan nila, na makipag-sign ng strategic cooperation sa atin, sa Meituan Delivery? Sige. May dahilan ng chairman, kung bakit niya ito ginagawa. Anong dahilan? Makipagtulungan sa maliit na kumpanya tulad ng pamilya Liu. Hindi ba't, pinagtatawanan lang tayo ng industriya ng negosyo, naiintindihan ko. Mr. Shu, ano ang naiintindihan mo? Mga kasama, pag-isipan ninyong mabuti. Mula pa noong simula ng ating tagapangulo, hindi siya kailanman sumunod sa karaniwang landas. May nakita na ba kayo, na boss ng kumpanya, na araw-araw nagtratrabaho sa pinakababa? Ang mga ginagawa ng tagapangulo, kahit minsan ay hindi natin maunawaan, pero kailangang aminin na. Isang hakbang sa bawat pagkakataon, lumago at lumakas hanggang sa araw na ito, malaki ang naging ambag ng tagapangulo. Pero, ano ang kaugnayan nito sa estratehikong pakikipagtulungan sa pamilya Liu? Batay sa personal na pagde-deliver ng tagapangulo, hinuha ko na ang nais niyang iparating. Sa labas ay ang mensaheng, ang serbisyo ng Meituan Delivery namin, hindi mahalaga ang pagiging magkapantay sa estado, sa ganitong paraan. Bagamat ang estratehikong kasosyo, ay ang pamilya Liu lamang. Ngunit, sa susunod ay magbubunga ito, ng maraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo, na makikipagtulungan sa Meituan Delivery. Mga kasama, pag-isipan ninyong mabuti. Nakikipagtulungan tayo sa isang, pakikipagtulungan sa mga bilyong pisong kumpanya, iniiwan ang napakaraming maliliit at katamtamang negosyo, sa labas ng pintuan, o makipagtulungan, sa napakaraming maliliit at katamtamang negosyo. Mas mataas ba ang kita nito? Para sa kita ng Meituan Delivery, Ginoong Shu, talagang mas malawak ang pananaw ninyo. Dati akala namin, ang chairman ay dahil sa batang babae mula sa pamilya Liu. Talagang ang chairman ay may ganitong mga estratehikong pag-iisip. Hindi talaga natin, mga karaniwang tao, kayang maunawaan. Kung hindi dahil sa inyo, Ginoong Shu, sa sinabi ninyo ngayon, mali ang pagkakaintindi namin sa chairman. Tayo kasi. Kailangan pa ring magsikap para makasabay sa hakbang ng chairman. Dapat lang talaga. Pang Chow, talagang salamat sa iyo ngayon. Pero, may sarili ka ring mga konsiderasyon, di ba? Wala naman. Ginawa ko lang to para sa iyo. Kanino ka natuto? Ang dulas ng dila mo. Sino ba ang asawa mo? Siyempre, ako yun. Pero seryoso. Hindi ko talaga inakala. Ikaw pala ang boss ng Meituan Delivery. Sino ba ang mag-aakala, kung hindi dahil sa sistema? Hanggang ngayon, nagde-deliver pa rin siguro ako. Oy. Narinig ko sa kanila, na madalas ka raw pumunta sa kumpanya. Bakit ba ang kulit mo? Ano sa tingin mo? Siyempre para tapusin ang pastahan ng tatay ko. Ito na lang ang tanging paraan. Narinig ko sa kanila, na madalas ka raw pumunta sa kumpanya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ano sa tingin mo? Siyempre, tapusin ang pastahan ng tatay ko. Ito na lang ang tanging paraan. Gusto kong humanap ng asawa sa pangalan lang. Palaging gusto ng tatay ko na magpakasal ako para sa negosyo. Pero ako, ayaw kong maging sakripisyo para sa interes ng pamilya. Ang Shanghai City ang makakapagbigay sa pamilya Liu ng dobleng yaman sa loob ng kalahating taon. Ang natitira na lang ay ang Meituan Delivery. Anong panahon na ba ngayon? May arranged marriage pa rin. Kasunduan ng mga pamilya. At saka, ang mga magulang mo, gusto lang naman nila na umangat pa ang pamilya nyo.
Ang pamilya Liu, sino pa ba ang mas mainam na makasundo? Kaysa sa pamilya Michuan, anong sinasabi mo? Tara na. Saan tayo pupunta? Sa inyo. Ako na ngayon ang boss ng Michuan. Kahit papaano, makikinig sa akin ang mga magulang mo. Dagdag pa na mabait ka. Siguradong madali silang kausapin. Ako na ang bahala makipag-usap sa kanila. Tsaka, kasal, kailangan naman yung taong gusto mo, di ba? Pupunta siya. Para makilala ang mga magulang ko. Pang Chow, HMM, pagpasok mo, huwag ka munang magsalita. Ang tatay ko, medyo mainitan ang ulo niya. Walang problema, ang pinakamalaking bentahe ko, ay ang pagiging madiskarte. Sige. Ha ha ha. Xiao Jiao, hindi ka ba nag-aaral sa ibang bansa? Bakit bigla kang umuwi? Tio Leo, katatapos ko lang ng pag-aaral sa ibang bansa. Sakto naman. Pinipilit na rin ako ng pamilya ko na magpakasal na kami ni Shishi. Kaya nga, pagbalik ko ng bansa, dinalaw ko agad kayo ni Tia. Sabi ko nga, HMM, hindi tulad ng anak namin. Talagang hindi nakikinig. Noong nakaraang araw lang, sinadya pa kaming inisin tungkol sa pagpapakasal. Nako, ang inaalala ko talaga, hindi ko alam kung kailan. Bigla na lang siyang magdadala ng lalaki dito. Tita Shu, nagbibiro lang kayo. Hindi ganito si Shishi, Itay. Itay, inay. Ito. Tita Shu. Tama ka nga talaga. Bakit ka nandito? Ang taong ito. Hindi kaya siya si Liu Shishi, yung sinasabi mong pakikipagkasunduan sa kasal, di ba, Liu Shishi? Anong ibig mong sabihin dyan? Si Xiao Jiao at ang pamilya namin, mga Liu, may kasunduan sa kasal. Pumunta siya sa amin, natural lang. Pero ikaw, kung sino-sino lang, ang dinadala mo sa bahay, tay. Sinabi ko na ng maraming beses, hindi ako magpapakasal kay Zhao Ji. At si Pang Chow ay hindi, masamang tao. Kasal na kami. Kalokohan, ikaw na batang babae, gusto mo ba talagang galitin kami ng tatay mo? Si Shishi ay mabait at matalino. Bakit ang mga magulang niya, sobrang makulit? Hindi pwede, kailangan kong ipagtanggol si Shishi. Tito, tumahimik ka. Ikaw na cute na delivery boy, makinig ka sa akin. Ito ang bahay ng mga Leo, ako ang nasusunod. Umalis ka agad, mawala ka sa harapan ko. Tagahatid ng pagkain. Malinaw na ang sinabi ni Tio Leo. Ang kapal ng mukha mo, ayaw mo pang umalis. Gaano ba kakapal ang mukha mo? Huwag mong sabihin, talaga bang iniisip mo na, ang palaka ay makakakain ng karne ng sisna, at makakasama si Shishi, Zhao Ji. Si Pang Chow ngayon ang asawa ko, wala kang karapatang magsalita ng kung ano-ano dito. Tay, pinanggako mo sa akin noon, na basta sa loob ng kalahating taon, madodoble ko ang yaman ng pamilya Leo. Irerespeto mo ang desisyon ko, at hindi mo ako pipilitin na makipagrelasyon kay Zhao Ji, Liu Shishi. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang pamilya namin, Leo, kahit hindi kami kilalang angkan, mayroon pa rin kaming bilyong halaga ng ari-arian. Sa loob ng kalahating taon, nadobol ang yaman ng pamilya namin, Leo. Paano ito posible? Nakipag-alyansa na ako sa Michuan Delivery, para sa isang estratehikong kooperasyon, sa suporta ng Michuan Delivery. Naniniwala ako na sa loob ng kalahating taon, ang yaman ng pamilya Leo ay double. Hindi ito magiging problema. Kaya, Itay, dapat tuparin mo ang iyong pangako, huwag mo akong pilitin na magpakasal kay Zhao Ji. Bakit ka tumatawa? Liu Shishi. Alam ko na ayaw mong magpakasal sa akin, ngunit hindi mo rin kailangang magpapanggap ka pa ng ganitong kasinungalingan. Ang Michuan Delivery, isang napakalaking kumpanya. Paano naman kaya makikipagstratehikong pakikipagtulungan sa pamilya Leo, HMPH? Tama ang sinabi ni Xiao Jiao. Noong una, ilang beses ko nang sinubukan, kahit ang mga nasa itaas, hindi ko man lang nakita. Sa pagkakaalam ko, sa loob ng Dragon Country, maraming malalaking kumpanya na may bilyong assets na naghahanap ng strategic partnership sa Meituan Waimai. Ang boss ng Meituan Waimai, hindi ba siya tanga? Na hindi piliin ang mga malalaking kumpanya at piliin ang pamilya Leo. Napakatawa-tawa. Hindi, Tito,
Paano ka ba magsalita? Ginawa ko lang ito dahil sa anak mo. Tama ang sinabi ng tatay mo. Shishi. Kailan ka nagsimulang magsalita ng puro kalokohan? Tay. Nay. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Mang Leo, Tia Shu. Kayo naman, huwag nyo nang sisihin si Shishi. Naniniwala ako na mabuti ang kalooban ni Shishi. Kaya lang, naimpluwensyahan siya nitong delivery guy na to. HMPH. Hoy, ikaw na Jow. Akala mo ba madali akong lokohin? Mukhang ganun nga. Ikaw talaga, ang cute mo. Yung sinabi ko kanina, hindi ba sapat na direkta? Umalis ka na. Hindi mo ba napapansin na yung suot mo ay hindi bagay sa pamilya namin, mga Leo? Si Fang Chao ngayon ang asawa ko. Hindi siya aalis kahit saan ngayon. Anong sinabi mo? Ano? Ikaw. Shishi, huwag kang malito. Tingnan mo ang cute na ito. Pumunta siya rito para makita si Tio Leo, pero dumating nang walang dala. Kung talagang magpapakasal ka sa kanya, pagtatawanan ng pamilya Leo. Tama ang sinabi ni Xiao Jiao. Ang ganitong klaseng tao, huwag nang sabihing papakasalan mo. Kahit pumasok lang sa pamilya Leo natin, pakiramdam ko'y madudumihan na ang sahig ng pamilya Leo natin. Si Fang Chao, siya, Shishi. Huwag mo nang bigyan ng pansin ang ganitong klaseng tao. Anong titulo ang binigay? Kahit wala ako sa bansa, kilala ko ang mga anak ng mga mayayaman sa Shanghai. Lahat sila, kilala ko. Ako, hindi pa kailanman nakakita ng ganitong klaseng tao. Zhao Ji, tumahimik ka. Tatay, si Fang Chao talaga, ang boss ng Michuan Group. Shishi. Hindi ko talaga alam kung paano kita sasabihan. Ang Michuan Delivery ngayon ay mabilis na umuunlad. Ang assets nila ay halos umabot na ng trilyon. Ang boss ng ganitong klaseng kumpanya, paano magiging isang batang 20 anyos lang? Kahit na siya talaga ang may-ari ng Michuan Delivery, paano siya magde-deliver ng pagkain? Ikaw, tama na. Si Xiao Jiao ay hindi iba sa atin. Ang kahihiyan mo. Hindi ko nasasabihin pa, ngayon din. Dalhin mo na agad ang cute na ito, palayasin mo siya. Kung hindi, hindi ko siya palalampasin. Tatay, hindi talaga ako nagsisinungaling. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Si Fang Chao ay tumulong sa pamilya natin. Nilabanan niya ang mga nakatataas. Bukas, kasama ang pamilya natin, magkakaroon ng seremonya ng paglagda. Ako, ikaw ba ay aalis na lang? O kailangan ko pang ipatapon ka? Isang cute na tao. Talaga bang iniisip mo na ang pagde-deliver ay pagiging bahagi ng Meituan, pati chairman pa? Talagang nakakatawa. Shu Huan, tawagin ang security. At itong cute na ito, paluin ng maayos. At itapon palabas. Ganoon din ang plano ko. Tay, Nay. Si Fang Chao ngayon, ay sumama sa akin para bisitahin ang pamilya Leo. Kung gagawin niyo ito, sobra na ito. Leo Shishi, nababaliw ka na ba? Ang pamilya Leo, kailan pa kailangan ng isang hampas lupang nagde-deliver ng pagkain? Shishi. Ang mga pagkiling ng tao ay parang malaking bundok. Kahit gaano karami ang sabihin mo, wala rin itong magagawa, pero wala iyon. Sa anumang paraan, bukas na ang pirmahan. Sa oras na iyon, ang lahat ng katotohanan ay malalaman na. Wala na tayong magagawa, umuwi ka na muna, kakausapin ko siya ng maayos. Tiyo, Tia, kami. Magkikita tayo bukas. Sino ang gustong magkita bukas? Tatay, Nanay, ang ginawa ninyo ngayon ay talagang sobra na. Tumahimik ka. Kung sino-sinong tao, dinadala mo sa bahay. Kung hindi dahil kay Xiao Jiao na nasa bahay ngayon, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Sige na, tama na. Shishi. Ngayon, ikaw talaga ang may mali. Ang tatay mo, ayaw ka lang niya na maloko ng iba. Oo, Shishi. Si Tio Leo, Zhao Ji, tumahimik ka. Huwag kang magkunwari dito. Ay. Ikaw. Ay nako. Zhao. Huwag mong dibdibin. Itong batang ito. Baka nasanay na siya sa atin. Si Shishi naman ay fiancé ko. Dapat lang na mas maging maunawain ako sa kanya. Ay nako, tingnan mo si Xiao Jiao. Ang galing niyang magsalita.
Uncle Leo, ngayong nakabalik na ako sa bansa, hindi ba dapat nating ayusin ang kasal namin ni Shishi? Kailan mo gustong gawin? Bukas. Hindi. Ang bilis naman. Tingnan mo, Tito Leo, sa mga taon na wala ako sa bansa, ilang mga langaw ang lumapit kay Shishi. Ay nako. Kung ganito lang, makakaasa ka ng lubos, hindi ko hahayaang si Tio Leo ay makasal agad kay Shishi. Iyan din ang nais ng aking ama. Ang pagsasanib ng pamilya Zhao at Leo ay isang magandang bagay, ngunit ang kasal ay bukas na. Hindi ba masyadong nagmamadali tayo? Yung banquet hall at iba pa. Kailangan pang ayusin, Tita Shu. Ang mga problemang kayang solusyonan ng pera ay hindi problema. Kung ganun ang sabi ni Xiao Zhao, dito sa pamilya Leo, walang problema. Leo Shishi, ikaw talagang cute na ito. Mas pinipili mong makasama ang isang mabahong delivery boy kaysa tanggapin ako. Bukas, pagkatapos nating ikasal, tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Joji, tama ba? Hintayin mo ako. Ako, ang anak ng tadhana. Akala mo ba papayag akong apihin mo ako? Gagawin ko ang lahat, anuman ang mangyari, sa loob ng 3 araw. Gusto kong mabangkarote ang Zhao Group. Chairman, Mr. Shu, naayos na ang venue. Naghihintay na lang sa paglapag ng eroplano. Kayo. Wala kayong tutol. Nakipagtulungan ako sa pamilya Leo. Chairman, biro lang po yata ito. Noon, kami ang naging mangmang. Hindi namin naunawaan ang tunay ninyong iniisip. Ang nasa kalooban ninyo. Oo nga, Chairman. Ipinaliwanag na sa amin ni Mr. Shu, ang lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit ka nakipagtulungan sa pamilya Leo ay para ipakita sa lahat na kahit sino ay may pagkakataong makipagtulungan sa Michuan para mapataas ang sigla ng mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo na makipagtulungan sa atin. Grabe, ganito ba talaga ang iniisip ko? Ikaw ang nagsabi nito sa kanila. Ginoong tagapangulo, nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na hulaan ang iniisip ninyo. Naniniwala ako, mas malalim ang inyong pananaw. Ano? Chairman, HMM, may nasabi ba akong mali? Pwede ninyo akong itama, ha? Ganito talaga sa trabaho. Gusto ko lang naman talaga, tulungan si Leo Shishi. Pero naintindihan nila ito ng ganito. Tama ka. Ganyan din ang iniisip ko. Tama nga. Para akong bulate, sa tiyan ng chairman. Hindi talaga matatawaran si Mr. Shu, nahulaan agad. Ang nasa isip ng chairman, kailangan pa nating matuto ng husto kay Mr. Shu, sa hinaharap, para matulungan natin ang chairman. Oo, sa pagkakaroon ng ganitong mga empleyado, bakit ako mag-aalala, na hindi lalaki at lalakas ang kumpanya? Ay, malapit na ang oras ng ating usapan. Ang pamilya Leo, dapat malapit na sila sa lugar. Tatawag ako agad para tanungin. Sige. Chairman, wala pa ang mga tao ng pamilya Leo. Sinasabi ko, itong pamilya Leo, parang hindi marunong magbigay galang. Binigyan na sila ng pagkakataon ng chairman. Hindi mo pinahahalagahan. Nandito ka pa rin at nagmamagaling. HMPH, ang pamilyang Leo na ito, sobrang walang modo na. Abala ang chairman, naglaan ng oras para sa kanila, para pumirma ng kontrata, isang biyaya na, ngunit sila'y nahuli pa. Akala nila ang Meituan delivery, kailangan na lang makipagtulungan sa pamilya Leo. Parang hindi tama. Base sa pagkakakilala ko kay Shishi, kapag pumayag siyang pumunta, hindi siya maaaring umatras. Bukod pa rito, ang kasunduan ngayong araw, para sa pamilya Leo, ay puro pakinabang at walang masama. Kahit na, mga magulang ni Leo Shishi, walang dahilan para hindi pumunta. Baka naman, may nangyari sa pamilya Leo. Zhang Qiang, bakit siya tumatawag sa akin ngayon? Qiang Zi. Fang Chao, hindi mo ba sinabi na si Leo Shishi, girlfriend mo ba siya? Oo, bakit ikakasal siya sa iba? Anong sinabi mo? Kakakuha ko lang ng order, delivery sa Shanghai Hotel. Ang event doon ay, kasal ni Leo Shishi, at ng isang taong, ang pangalan ay Zhao Ji.
Sigurado ka ba? Siyempre naman, magbibiro ba ako tungkol dito? Shanghai Hotel. Oo. Sige. Alam ko na. Chairman, may nangyari ba? Bumalik ang eroplano. Bumalik agad sa Shanghai. Bilisin mo. Oh, dali, 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 sabihan ng piloto. Pahiram ng cellphone mo. Miss Leo, huwag mo naman akong pahirapan. Ikaw, lumabas ka muna, sige. Ibalik mo ang cellphone ko. Ay nako, Shishi, ano ba ang ginagawa mo? Kinuha ng tatay mo ang cellphone mo, para rin naman sa ikabubuti mo. Ayaw lang din niyang makipag-ugnayan ka sa mga di ka nais-nais na tao. Huwag ninyong gamitin ang ikabubuti ko bilang dahilan. Para sa ikabubuti ko. Para sa ikabubuti ko ba na, wala akong karapatang pumili kung sino ang papakasalan ko. Kasal na kami ni Pang Chow. Gusto nyo pa rin akong ipakasal sa iba. Krimen ang ginagawa nyo. Paano ka makipag-usap sa nanay mo ng ganyan? At ano kung kasal na kayo? Ngayon din magpapadala ako ng tao, para hulihin ang lalaking iyon. Ngayon ka magpapakasal, Lao Liu. Anong ginagawa mo? Ngayon ay, araw ng kasal ni Shishi. HMPH, cellphone. Pagkatapos ng kasal, ibibigay ko sa iyo. Pero sa ngayon, mas mabuti pang huwag mong isipin, ang cute na delivery boy na iyon. Maging tapat ka, at magpakasal kay Zhao Ji. Si Fang Chow ang boss ng Meituan Group. Hindi siya ang sinasabi mong cute. Nako, Shishi, anong oras na ba? At hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan. Ang mabahong delivery boy na iyon. Ano bang gayuma, ang pinainom sa'yo? Naalala nyo pa ba? Yung Porsche na yon. Ano ngayon? Yung Porsche na yon ay kay Fang Chow. Kahit isang Porsche pa yan, wala namang ibig sabihin yan. Kahit pa yung cutie na yon, ay ang may-ari ng Meituan Delivery. Hindi ko rin hahayaang, kayong dalawa ang magkatuluyan, na ipadala na ang mga imbitasyon sa kasal. Ngayon sa lugar, marami pang dumating, na mga kilalang tao sa Shanghai. Kung babawiin mo ang kasal, ang pamilya namin, Leo, ay magiging katatawanan ng Shanghai. Katatawanan. Huwag niyo akong gawing katatawanan ng pamilya Leo. Handa ba kayong isakripisyo ang sarili niyong anak? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, ha? Ang kasal na to magaganap kahit ayaw mo o hindi. Kailangan din tapusin. Ay nako, kayong mag-ama, huwag na kayong mag-away dahil dito. Shishi, yung cute na delivery boy, hindi siya bagay sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan ang mabuting intensyon ng mga magulang mo? Mabuting intensyon. Hindi ba't pera lang naman ang habol nyo? Si Fang Chow ay naging chairman na ng Meituan Group. Ano pa ba ang gusto nyo? Tama na. Huwag nyo nang ulit-ulitin. Ang cute na iyon. Kung siya ang chairman ng Meituan Delivery, ako si Leo, ay isusulat ng pabaliktad. Mas mabuti pa. Sumunod ka ng maayos. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung tatawag ako ng tao, para turuan ng leksyon ang cute na yon. Ano pang hinihintay mo? Sumama ka sa akin. Bantayan mo siya ng maigi. Huwag mo siyang hayaang lumabas. Kinuha na ang cellphone niya. Kung hindi ako makontak ni Fang Chow, hindi ko alam kung mahahanap niya ito. Ano ang gagawin ko? Pasok po, ha ha ha. Ay. Dito na. Oo, sige, sige, magtrabaho ka na. Lahat, kain at inom ng mabuti ha. Umupo ka rito. Talagang napakapalad mo, Ginoong Zhao. Si Binibining Leo ay isa sa pinakamagandang babae sa Shanghai City.
Hindi lang iyon, kung magsasanib ang pamilya Zhao at pamilya Liu, malamang sa buong Shanghai City, walang makakatalo sa kanila. Ginoong Zhao, ngayong araw kailangan mong inom tayo ng maayos. Ang inyong mga pagbati, natanggap ko na. Ngayong gabi, hindi tayo titigil hanggat hindi lasing. Bakit nandito ang batang ito? Nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta rito. Mga kaibigan, pansamantalang magpapalem. Zhao, paano mo nagawa? Kanino kaya ang batang iyon, na nagawa pang personal na salubungin ni Ginoong Zhao? Hindi ko alam. Buti na lang. Umabot ako, hindi pa nagsisimula ang kasal. Ikaw na cute. Ang tapang mo. Na mag-isa kang pumunta sa ganitong lugar. Isang taga-deliver ng pagkain. Ang lakas ng loob na pag nasaan ang fiancé ko. Hindi mo ba kayang tingnan ang sarili mo? Paano mo nagawang isipin na bagay ka kay Shishi? Grabe, akala ko, isa kang anak ng mayaman. Pero isa ka lang palang taga-deliver ng pagkain. Mukhang ang pakay mo ay si Miss Liu. Nakakatawa talaga. Ano bang nangyayari sa seguridad ng Shanghai Grand Hotel? Pati isang taga-deliver ng pagkain, nakapasok dito. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng anyo, parang tao pero asal-aso, ay pwede ka nang makapasok sa alta sosyedad. Hindi mo ba napapansin, ang mga naririto ay mga kilalang tao ng Shanghai. Sino ang hindi kayang tapakan ka, at durugin? Naglalakas loob ka ba dito? Sigurado ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, sigurado ka ba? Itong mga basura. Kayang tapakan ako, sa ilalim ng paa. Talagang walang galang. Kailan? Ang isang tagapaghatid ng pagkain ay ganito kayabang. Kung ang maraming kilalang tao sa Shanghai ay walang ganitong karapatan. Hindi ko alam. Kung ang pamilya Zhao at pamilya Liu ay may ganitong karapatan. Kung maraming kilalang tao sa Shanghai, kung wala silang karapatang ito. Hindi ko alam. Kung ang pamilya Zhao at pamilya Liu ay may ganitong karapatan. Tatay. Siguradong talo na ang delivery boy na ito. Tama. Kung magsanib puwersa ang pamilya Zhao at pamilya Liu, ang batang ito, sa lungsod ng Shanghai, hindi ka makakagalaw. Narinig mo ba? Sa paningin namin, para kang isang langgam. Ikaw na basura. Paano ka magiging karapat-dapat kay Shishi? Pero ayon sa pagkakaalam ko, sa buong Shanghai, ang pamilya Zhao ninyo kasama ang pamilya Liu. Parang hindi naman pwedeng kontrolin ang lahat, di ba? Tama naman ang sinabi ng cute na to. Sa Shanghai City, sa ibabaw ng pamilya Zhao at pamilya Liu, may nakatayo pang mituan. Sige na. Isang tagapagdala ng pagkain lang. Akala mo naman, kasama na siya sa loob ng mituan. Dapat lang, gusto kong makita mo ng maigi, kung gaano ka-engrandi ang kasal namin ni Shishi. Napakabongga nito. Pero ngayon, sa tuwing nakikita kita, itong salot na ito, nasusuka ako. Security. Ginoong Zhao, ano po ang utos ninyo? Basagin ang mga binti ng cute na ito, at itapon siya. Ikaw, huwag ka nang magsisi, HMM. Si Shishi ay medyo inosente, hindi ako madaling lokohin. Sugod, ang cute na ito ay parang sinadya na rin. Gumawa ng gulo sa kasal ni Ginoong Zhao. Naghahanap ng problema, sino ang hindi sisang-ayon? Ngayon, wala na tayong magagawa kahit magpa-deliver ng pagkain. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob. Oy! Mang Zhao, ang galing mo. Ngayon, ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ng Meituan ay nandito para batiin ang anak mo. Dumating na sila. Mang Liu. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa kanila, Mr. Shu? Ha, oo, hindi ah. Ha, Mr. Shu, salamat sa pagdalo sa aking kasal. Umalis ka, oo. Sa tingin mo, isang maliit na kasal, karapat-dapat bang ang lahat ng mga senior ng Meituan ay magpakitang gilas? Karapat-dapat ka ba?
Hindi, Mr. Mr. Lee, ano bang ibig ninyong sabihin? Chairman, pasensya na, nahuli kami. Pasensya na po kayo. Dong. Imposible. Imposible. Walang kwenta. Paano siya magiging CEO ng Meituan Delivery? Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magtanong sa CEO? Hoy, Mang Lee. Ito, ano ba talaga ang nangyari? Ginoong Leo, huwag mo akong tawaging Mang Lee. Malaki ang pangalan ng pamilya nyo, Leo. Kami sa Meituan. Hindi kami bagay sa pamilya nyo. Hindi. Hindi ko naman sinabi iyon. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Oo nga. Hindi pagkakaunawaan. Ang aming chairman ay binigyan ng pamilya Leo ng pagkakataon para maging aming strategic partner. Si Fang Chao, para matulungan ng pamilya Leo, ay nilabanan ng maraming matataas na opisyal. Bukas, makikipagtulungan na siya sa pamilya Leo. Gaganapin ang seremonya ng paglagda. Fang Chao, siya talaga ang may-ari ng Meituan Group. Lahat kami sa mataas na posisyon ay lumipad papunta roon. Nag-antay kami ng buong umaga. Ang pamilya nyo, Leo, iniwan nyo kami sa isang tabi. Sige lang. Pati ang aming chairman, nag-antay ng buong umaga ng walang kabuluhan. Sinasabi ko, kayo mga Leo, nagsasawa na ba kayo sa buhay? Ha? Ito. Nako. Totoo ito. Totoo ito. Yung batang babae, talagang totoo ang sinabi niya. Inaamin ko. Ang inyong Meituan Group, kumpara sa pamilya namin, Zhao, at kahit na sa pamilya Leo, ay mas mataas ng di hamak. Pero ngayong araw, ay kasal namin ni Shishi, at hindi ko kayo inimbita. Kahit na, ikaw ang chairman ng Meituan Group, ano ngayon, magpapakasal ka ba sa pilitan? Walang galang. Chairman. Kung hindi ako nagkakamali. President Leo, at si Leo Shishi, may kasunduan, tama ba? Pinanggako ni President Leo kay Leo Shishi, na kung magagawa ni Leo Shishi sa loob ng kalahating taon, na mapalago ang yaman ng pamilya Leo ng doble, kaya ang kasunduan nyo sa kasal, ay hindi na magiging valid. Ngayon, lalo na, may tulong pa ako. Huwag lang pag-usapan ang pagdoble ng yaman, kahit 5 beses, o 10 beses. Ay madali lang gawin. Sa madaling salita, Ginoong Zhao, talo ka na. Ikaw, Fang, huwag kang masyadong magyabang, nagsimula na ang kasal, hindi ito pwedeng baliwalain. Baliwalain man o hindi, hindi ikaw ang magpapasya. Tama ba ang sinabi ko? Ama, ha? Ha? Isa pa, kasal na kami. Ibig sabihin mula ngayon, kami na ay mag-asawa na. Legal na. Ano pang hinihintay mo, Lao Leo? Siya ang chairman ng Meituan. Kung siya ang magiging manugang natin, ang mga ninuno ng pamilya Leo ay magpapakita ng tanda ng pagpapala. Mr. Fang, huwag mong pakinggan si Zhao Ji na nagsasalita ng kalokohan. Basta. Ang pamilya Leo ay susunod sa iyo. Tito Leo, ikaw. Paano mo nagawa ito? Lolo Leo. Sa ginawa mong ito, ang pamilya Zhao ay nawalan ng dangal. Anong oras na? Iniisip mo pa rin ang dangal. Mag-isip ka na, paano tayo mabubuhay? Si Mr. Fang, tama ba? Alam ko na malakas talaga ang Meituan ninyo. Pero, ang pamilya Zhao namin, ay hindi rin madaling tapak-tapakan. Ganun ba? Oh, naiintindihan ko na. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang chairman at si Miss Leo ay magkasintahan. Ang pamilyang Zhao ay parang gulo lang ng problema. At dati pa, naging bastos sila sa chairman. Sa ganitong pagkakataon, ito ang tamang panahon para ipahayag ko ang suporta ko sa chairman. Kuya, ano bang iniisip mo? Hindi madaling kalabanin ang pamilyang Zhao. Sige, simula ngayon. Kailangan nating palibutan ang pamilyang Zhao, hanggang sa 3 araw na walang tigil. Ano ang sinabi mo? Paano nangyari ito? Chairman, ano sa tingin ninyo sa ginawa kong desisyon? Talento talaga. Ikaw talaga, mas lalo mo akong nauunawaan. Sige, salamat.
Matandang Leo. Tulungan mo akong magsalita ng ilang salita. Paano kita matutulungan? Sino ang may sabi na wala kang magawa, at inistorbo mo ang manugang ko? Manugang. Manugang. Paano naman nangyari ito? Xiao Fang. Ikaw ay, gusto mo si Shishi ng pamilya namin, di ba? Syempre naman. Ikaw pa, boss ng Michuan. Hindi ko alam. Anong plano mo? Ibigay bilang dot. Ay nako, ay nako. Ang bilis naman ito. Wala akong naihandang dot para sa chairman. Nadetect ang matinding hangarin ng host na magkaroon ng dowry. Ang hangarin ng host ay naisakatuparan na. Ginang nabyenan. Ang dowry ay naihanda ko na. Narito na ang dowry. Xiao Fang, ano ito? Buksan. Hindi ko rin alam kung anong ihahanda ng sistema para sa akin. Ang unang regalo, Jade Dragon Disc mula sa panahon ng tagsibol at taglagas. Jade. Wow. Ito ang Jade Dragon Disc mula sa panahon ng tagsibol at taglagas. Ano ang Jade Dragon Disc mula sa panahon ng tagsibol at taglagas? Jade Dragon Disc mula sa panahon ng tagsibol at taglagas. Isa itong pambansang kayamanan ng Jiao. Dati naririnig ko lang ito. Ngayon, dahil sa biyaya ng chairman, nakita ko ito ng personal, Mr. Shu. Gaano kaya ang halaga ng Jade Dragon Disc ng Spring and Autumn? Kung ito'y ipapalit sa pera, aabot ito ng higit sa 100 bilyon. Aabot ito ng higit sa 100 bilyon. Ang bait mo, talagang kahanga-hanga ang sistema. Kahit anong regalo ng kasal, ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Medyo inaabangan ko, kung ano pa ang natitirang mga regalo ng kasal. Nako. Kayong dalawa, bakit hindi natin tingnan ang iba pa? Ay, sige. Haha, ang pangalawang regalo. 50% ng shares ng Laos Corporation. Ito ay, ano, ito. Sinasabi mo pa na ako'y nagugulat, hindi ka rin ba nagulat? Rouse Financial Group. Ang sistemang ito ang naghanda. Ano ang pangalawang handog na kasal? Bakit ganito kalaki ang reaksyon nila? Ito ba? Hindi ba sila nasisiyahan sa pangalawang handog ko? Hindi. Xiao Fang, hindi ko ibig sabihin iyon. Ang gusto kong itanong, ang kontratang ito. Totoo ba ito? Talaga bang, ang Rolls Foundation, 50% ng shares, ay inililipat mo sa amin? Tingnan mo ang reaksyon ng dalawang ito. Mahalaga ba ito? Hindi ko inaasahan. Ang nasa kamay ng chairman, may shares pala sa Rus Financial Group, at 50% pa. Akala ko, ang Mi Group ang pangunahing negosyo ng chairman. Hindi ko akalain, na ang chairman ay may mga negosyo sa iba't ibang lugar. At itong Rus Financial Group, tiyak na hindi ito, ang kaysa isang negosyo ng chairman sa ibang bansa. Oo. Chairman. Talaga, hindi na kita maintindihan. Hay, munting regalo. Kaninang umaga lang binili, ngayon, dinala ko, bilang regalo. Para kay Tito, nako. Ang halaga ng kumpanya ng Ross Conglomerate ay hindi bababa sa bilyon-bilyon. Binili lang nila ng ganoon kadali. Grabe, bilyon-bilyon na naman. Xiao Fang, Terra. Samahan kita. Hanapin si Shishi. Hindi. Sandali. Zhao Ji. Hindi kita papakasalan. Pinipilit mo akong magpakasal sa'yo. Pupunta ako kailan ngayon. Kahit kunin mo ang gunting ko ngayon.
Pilitin mo akong magpakasal sa pamilya Zhao. Tatalon din ako. Hindi mo ako kayang kontrolin habang buhay. Ako ito. Bakit ngayon ka lang dumating? Lipad, eroplano, mabagal ang lipad. Paano mo sila napasunod? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay, pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Bakit kita pakakasalan? Gumastos ako ng daan-daang bilyon para sa dote. At ano ngayon? Kung magpapatuloy ka sa pagiging hindi makatwiran. Edi luluhod na lang ako sa'yo. Sige, kausapin mo ako. Anong sasabihin? Sabihin mong mahal mo ako. Ito. Mahal kita. Ang hina naman. Mahal kita. Mahal kita. Palakpak naman. Terra. Oy, Presidente. Pang Chao. Salamat sa iyo. Hindi mo alam. Para sa iyo, nagbigay ako ng napakalaking dote. Isang salamat lang. Wala man lang. Tapos na, nakalimutan mo na wala rin akong karanasan dati. Masyado bang mabilis? Sistema, emergency na tulong, gusto kong humiling. Host, natupad na ang hiling ngayong araw. Kailangang maghintay hanggang bukas, bago muling matupad ang hiling. Huwag ng maraming salita, ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng alas 12 ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng host, na hilingin. Gusto ko, ibigay ang lahat ng lakas. At magpatuloy buong gabi. Naitala na